So yun guys, marami nagtatanong pa na ako nakakuha ng visa sa Korea. Bale kasi, yung kuya ko, meron silang promo sa company nila na free application kasama ang immediate family. So, kaya kami naka-apply kasi ang immediate family lang daw ay yung mami ko at asawa niya tsaka yung anak niya. Kung may anak. Since naman hindi pala kasama sa immediate family ang kapatid, nag-apply ako ng sarili ko. Kasabay ko lang sila as parang group. Tapos, yun, nagpasa lang ako. Meron ako dating ITR 2021, payslip na alam naman ninyo kung magkano lang ang sweldo ng JO. Tapos, COE, ang kapal na mukha ko, kahit ganun lang yung COE. Tapos, meron kasi akong meron akong BDO Gold na credit card. So, yun yung binigay ko yung 3 months ko na 3 months ko na statement of account. So, yun lang. Tapos, sa mami ko naman, ang pinasa niya is yung proof lang na siya ay yung nanay ng kuya ko. So, ano yun? Yun yung birth certificate. So, ayun, yun yung pinasa namin. Tapos, dun kami mismo pumunta sa Korean Visa Application Center sa Taguig. Kung may mga nagtatanong, bakit kami dun sa Taguig pumunta, guys? Kasi ang mura dun. Kaysa mag-e-agency ka. So, ayun, nag-apply kami December 27. Since daw kasi holiday na nung time na yun, iilan na lang yung, ano ba tawag sa kanila? Yung mga staff na nag-a-assist sa amin para ma-check yung aming mga requirements. So, nakarating kami doon, 1 PM na, kasi, bakit nga ba? Kumain muna kami. Tapos, etong malala. Nag-antay kami ng 4 na oras. Dahil nga, holiday break na daw. So, nung tinawag na yung number namin, so, dun yun sa 9th floor yung KVAC, sa 10th floor, dun ka pupunta para dun sa pasahan naman ng requirements. So, tapos, nung paglapit ko dun sa babae, lahat ng requirements, lahat ng meron ako, binigay ko, pero kalahati dun sinoli niya. Kasi hindi na daw kailangan like birth certificate, kasi hindi naman ako kasama dun sa application na sa kuya ko dahil hindi nga ako immediate family. Sunod, tinanggal din yung payslip ko kasi hindi naman daw kailangan. Ngayon, bakit ko nga ba pinasa yung ITR ko ng 2021 pa? Wala lang kasi yun lang yung ITR na meron ako Malay mo makalusot. What? Tas yun, tapos after nun, nagbayad kami, binayaran lang namin. Hindi naman kami tinanong kung single entry ba or multiple, basta bayaran daw namin yung binigay na ganun. So, naka-amount doon 900. So 900 siya, alam na namin na single entry pa lang yung i-apply sa amin. So guys, tatanungin pala kayo nung staff kung ano gusto nyo, delivery ba or pick up? Kasi kapag delivery daw, 400 each yung babayaran mo. So, 4 yung in-apply namin dahil yung kuya ko, yung sister-in-law ko, yung mami ko at ako. Sabi ko, wait lang, 4,000, 400 times 4, so 1,600 na kagad yun. Samantala, pag magko-commute ka lang, magkano lang? 500 lang, te. Yun nga lang, less hassle. Kaya lang, te, sa panahon ngayon, 1,000 is sobrang laki na. And then, so, ayun. After nun, may magte-text. Pag natanggap na nila yung application mo, may magte-text sa inyo ng reference number na dun kayo, yun yung pinaka-reference, unique reference number para sa'yo. Bale, pwede mo siyang ma-check sa online kung ano na status. Tapos, after nun, January 9, nag-check na ako ng mga status kasi sabi, before January 17, meron na. Kaso wala pa, nakalagay, application received. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng pumunta, hindi pa napupunta sa KVAC yung passport namin. And then, January 10, hindi na kasi talaga akong mapakali.
gusto kong tingnan dahil di ko alam kung ma-approve ako dun sa mga pinasa kong requirements. Tas yun, nakita ko, approved na yung nakalagay. Meron dun note sa taas na kapag approved or rejected, yung nakalagay dun sa status, hindi pa daw pwedeng puntahan sa KVAC. January 17 na, ganun pa din yung nakalagay. So, sabi ng mami ko, puntahan na namin. Sabi ko, ma, nakalagay nga approved or rejected. Hindi pa pwedeng kunin. Sabi niya, hindi. Yung kaibigan niya, ganun din, pinuntahan. At meron na daw. So, ako naman, syempre, susunod lang naman tayo. Lumuwas kami. Nung pagkalawas namin, so nakita naman namin, okay naman na. Kasi pag nakita mo naman na approve, meron doon ipiprint mo, nakalagay naman doon, meron na kung ano yung kung na-approve ka ba or hindi. Makikita mo naman kung yun, baka kasi iniisip ko, baka yung rejected na sinasabi ay rejected lang dahil kulang yung requirements. Tas yun, pumila kami ulit, kumuha kami ng number. Pagdating namin doon, yung kasunod ni number namin ay kasunod na. So, hindi antay lang kami ng mga 30 seconds, tas tinawag na rin kami. Pag-akyat namin, binigay sa amin yung passport. Ang buong akala namin may tatak na visa approved. Pero okay lang guys, kasi approved naman siya. So, binigyan lang kami, nakaipit doon sa passport, yung papel na nakalagay doon. Kung ano yung nakaipit doon sa passport, yun din yung pwede mong ma-print doon sa online nila. Then, so, okay na kami, na-approve na kami. Hanggang sa parang feeling namin, ma, ano ba, tutuloy ba tayo? Kasi 3 months lang to. January, February, March. So, hanggang April 10 lang, pwede kaming umalis. Sabi ko, wait lang, April 10. So, sakto, before ako mag-birthday, pwede kami mag-Korea. So, ano na yun? Fall na ata yun. Fall na ng time ng sabi ng kuya ko, bakit kayo pupunta ng fall? Kaya nga tayo mag-Korea. Kasi para naman, ma-experience natin yung sobrang lamig at snow. Kasi, sa totoo lang, di talaga kami nakaka-experience pa ng snow. Since yung mami ko, masunurin, ayan, nag-book kami. Agad-agad. Ang ate mo, walang pera. So, ayun, ginawa ko, nagbukas ako ng alkansya ko. Nag-card yung kapatid ko. So, babayaran ko pa din yun. Hindi ako makagastos ng over. Pero anyway, so ayun, bumili na kami ng mga pang-winter. Bumili kami ng mga puffer jacket kasi guys, yung wind daw dun, sobrang lamig ngayon. Kung ano daw yung temperature mo sa umaga, kalahati nun. Kung 1, so negative something sa gabi at sa madaling araw. So guys, alam nyo naman, ang taong to ay lamigin. Hindi nga tayo naliligo ng malamig na tubig. So yun lang guys. So wait nyo yung iba kong upload tungkol sa aking Korea trip. See you next time guys. So guys, kung meron lang kayong mga gusto malaman about sa Korea visa, mag-visit lang kayo dun sa website nila dito, Korean Visa Application Center. And doon makikita niyo yung mga requirements. So ako, kaya ko lang pinasa yung mga past requirements ko kasi wala talaga akong maipapasang magandang requirements dahil hindi nga ako kasama doon as immediate family doon sa kapatid ko. So thank you guys. Abangan nyo yung iba kong Korea vlog. Iisa-isahin natin yon. So depende na lang kung kakayanin ng ating memory. Bye-bye!